Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin itong Toyota Hilux Trabo. It's the all-new generation of the Toyota Hilux that Toyota unveiled recently. Bale, pinalitan niya yung previous generation Hilux at part siya ng Toyota's new global Hilux lineup. So, ano ang nabago from the previous generation? So, nabago yung kanyang exterior and interior, naging more modern yung suspension and steering, more technology and safety equipment, at saka yung updated 2.8-liter diesel powertrain. So, ang ating i-review ngayon is yung G variant. Meron kasing siyam na variant itong Trabo, including yung kanyang full electric version. Ang selling price nitong 4x2G variant na automatic is 1,849,000 pesos. Meron din siyang manual version that sells for 1,798,000 pesos. Ano naman ang powertrain niya? Unlike dun sa previous generation na kapag mid-variant, 2.4 liter lang yung engine, ito ngayong G variant was upgraded to 2.8 liter, yung 1GD FPV diesel engine. Ang output niya is 204 horsepower and 500 Newton meters of torque. Yung manual version, mas mababa yung torque, 420 Newton meters lang. And it is mated to a 6-speed automatic transmission. Yung manual version is 6-speed manual naman. So under Toyota Motor Philippines updated strategy, all mainline diesel Hilux Trabo variants now run exclusively on the larger 2.8-liter 1GD FPV engine. So, unified na yung kanyang powertrain. So, lahat ng variants ng Trabo, 2.8-liter diesel engine na. Okay, simulan naman natin sa exterior features. Yung front fascia niya is based on Cyber Sumo styling. Aggressive yung kanyang front fascia. Medyo bold siya, boxer yung front end with sharp lines. Nag-slim down din yung kanyang front grille at meron siyang retro na Toyota spelled out lettering replacing yung traditional na Toyota badge. Naiba na rin yung bumper niya na dati naka-curve dun sa previous version. Ngayon, highly geometric yung design niya. Meron siyang chiseled lines that wrap around the lower fascia to emphasize a wide, squared-off track posture. Yung bumper structure niya is aligned dun sa hood line at itinaas nila yung hood to project a commanding presence. Yung LED fog lamps niya is medyo nakalubog sa bumper. Yung headlight naman niya is drastically slimmer and sleeker. Yung previous version, di ba, chunkier yung headlight housing nun. Dito sa Trabo, highly elongated and razor thin yung kanyang primary headlight cluster. Yung headlights niya utilizes yung high output bi-LED projector technology. Bale, naka-integrate yung high and low beam sa isang single sharp hyperfocus na lens unit. At meron din siyang integrated auto leveling system. At meron din siyang distinctive sharp LED DRL. Ito yung nakarap along the edges of the housing that serves as a bold styling accent even during daylight hours. Okay, check naman natin yung side profile. Unang mapapansin mo, mataas yung hood line niya. Tapos yung kanyang fender, merong mga heavy creases na bumababa papunta dun sa front wheels. At yung wheel arch niya, naiiba yung design. Medyo square edge siya, sharper and more geometric. Unlike yung sa previous version na medyo round yung flares. Yung cab midsection, medyo familiar yung silhouette. Similar ang look niya dun sa outgoing generation. Yung roofline remains flat to maximize cabin headroom. Meron din siyang power folding side mirrors with sleek integrated LED turn signal. Updated na rin yung kanyang side step board. Meron siyang parang hexagonal pattern non-slip steps. Itong G variant naka-size 17-inch matte black alloy wheels. Mas deeper and higher yung kanyang sidewall kasi naka 265/65 R17 radial tire siya.
Yung sa higher variants, yung Conquest and up, naka 265/60 R18 yung kanyang tires. At doon naman sa lower, like yung E variant, naka 225/70 R17 yung kanyang tires. Yung cargo bed section naman, parang mas mataas siya and visually longer look. Meron siyang side access steps na located ahead of the rear bumper. Malaking tulong yan pag-access sa bed without opening the tailgate. Yung kanyang LED taillights naman is merong reverse triangle design. Bale, naka-wrap around siya sa side paneling. It's a Tacoma-inspired design. It's bright and minimalist. Yung tailgate design naman niya is meron siyang stamp retro brand. Meron siyang embossed Toyota na stamp directly into the panel. At doon naman sa top edge ng tailgate, mapapansin nyo, meron siyang parang aerodynamic integrated lip spoiler. At yung spare tire niya, naka-steel rim lang. Sa higher variants like yung V at saka yung Conquest, naka-mugs yan. Napansin ko din medyo mataas yung location ng kanyang rear bumper. Parang nakahag siya dun sa lower tailgate. So, mas cleaner and look niya and improves yung rear departure angle. At meron din siyang shark fin antenna na mounted near the very edge of the cabin roof. At yung rear windshield niya is constructed from automotive-grade tempered safety glass. Yung cargo bed niya ay malapad at meron na ding bed liner. At yung bed walls niya is mas mataas ng konti than the older generation. Okay, check naman natin yung interior. Dito sa top portion, merong soft touch leather padding hanggang dito sa armrest, but dito sa lower portion, plastic na. At dito sa baba, may bottle holder, saka nandito yung speaker. And dito naman yung location ng power mirror, central door lock, saka yung buttons for the windows. At ang material ng switches is matte black. Na-improve na rin nila yung kanyang side steps, medyo malapad na at meron na siyang non-slip design. Okay, check natin itong interior. Dito sa left side ng dashboard, merong cup holder na merong cover. Dito naman sa lower portion, may mga bakanting button. Nandito lang yung switch ng camera. At saka yung lever for the hood at saka sa tailgate of leather. Meron siyang mounted switch for the cruise control. At nandito naman yung control for audio, voice commands, and Bluetooth phone pairing. Yung kanyang instrument cluster is maliit lang. It's a 7-inch digital multi-information display. Okay, check natin yung steering wheel. So, it's tilt and telescopic naman. Pero hindi siya naka-EPS. Hydraulic pa din siya. Nandito naman sa left side yung kanyang stock for the lighting at nandito sa right side doon sa wiper. Yung kanyang driver seat is manual lang yung adjustment. Okay naman yung kanyang thigh support. At dito sa taas, yung kanyang dashboard is made of plastic. Yung kanyang touchscreen is maliit lang. It's only 8-inch touchscreen. Doon kasi sa higher variant, naka 12.3-inch touchscreen yan. At wired lang yung kanyang Apple CarPlay and Android Auto. At yung aircon control is dial type, hindi siya yung push button. So, dito you can adjust yung fan speed at saka yung aircon configuration. Dito naman sa baba, may dalawang Type-C na USB port. Tapos may maliit na compartment dito at nandito yung drive mode switch, yung Eco, Normal at saka Sport. Dati yung drive modes na yan nandito sa lower portion. At nandito naman yung switch ng kanyang traction control. And then dito may maliit na compartment. At dito naman sa bandang gitna is merong cup holder. At yung kanyang handbrake is still manual. At dito sa ilalim ng center armrest, merong maliit na compartment at meron ditong 12-volt socket. Dito sa passenger side dashboard, merong compartment na merong cover. Tapos, nandito sa lower portion yung kanyang glove box. Damp naman siya pagka binuksan mo at meron din siyang susi dito. At dito sa right side, meron ding cup holder. In terms of design, makikita nyo dito sa side, merong continuity na. Compared dun sa previous gen na hindi mo maintindihan yung design.
In terms of look, kahit plastic materials, nag-improve naman yung design compared sa previous generation. So may similarity siya sa LC250 saka yung LC300. Dito sa taas merong nalagyan ng sunglass, tapos merong dalawang LED lights dito. Ang weird lang dito, black itong gitna, tapos yung headliner mo is kulay beige. So para siyang nakalutang. At dito naman sa driver side ng sun visor, wala siyang salamin. At dito naman sa passenger side, meron siyang vanity mirror pero wala siyang ilaw. Andito naman yung kanyang microphone sa voice command. So, yan ang itsura dito sa harap. Now, check naman natin yung sa likod. Dito sa rear door panel, puro plastic na ang sidings. So, plastic na dito sa taas, dito sa sides, at dito lang sa armrest merong kaunting soft touch material. Dito sa bandang itaas meron siyang pocket, so pwede kang maglagay ng cellphone dito. Andito naman yung bottle holder saka speaker. Meron siyang map pocket dito. At yung seats nga pala niya is made of fabric, hindi siya leather. Katamtaman lang yung space dito sa likod. Maganda naman yung kanyang thigh support. At dito naman sa bandang gitna, medyo nakaangat yung kanyang center tunnel. Kaya medyo uncomfortable sa middle passenger. Tapos, wala siyang aircon vent dito. Instead, meron siyang compartment dito. Doon sa higher trim, meron siyang aircon vent dito. Tapos, meron siyang dalawang Type-C charging port. Meron din siyang center armrest na may dalawang cup holders. So, ganyan ang itsura ng interior niya dito sa likod. Meron siyang grab handle dito pero naka-fix siya. So, pwede kang mauntog dyan. And then, meron siyang light dito sa gitna. Dito naman sa rear, meron siyang dalawang hook dito sa likod. Yung seat niya dito sa likod is 60-40 split. So, kapag ka iniangat mo yung upuan, meron siyang compartment dito sa ilalim. So, ganito yung itsura ng compartment niya. Bale, dalawa siya. Meron pa ditong isa. Okay. Check naman natin yung kanyang track bed. Malapad yung kanyang track bed. I think pasok yung lapad ng isang paleta dito. Meron na din siyang bed liner at meron siyang 4 na tie-down loops. 2 dun sa bandang harap at 2 dito sa bandang likod. Meron na rin siyang tailgate lift assist or damper system. So, nakaka-reduce siya ng effort to close the tailgate. Okay, yan yung ating walk around dito sa bagong Toyota Hilux Travo. Now, pag-usapan naman natin ang pros and cons nito. Ang unang pro nito is yung kanyang diesel engine. Bale, naka 2.8 liter diesel engine na siya, 204 horsepower and 500 Newton meters of torque. So, similar siya sa engine ng higher variants. Another pro nito as per Toyota is yung upgraded ride comfort. Sabi ni Toyota, meron siyang optimized chassis framework. Meron siyang added spot welds and hydraulic engine mounts na nagmi-minimize daw ng cabin vibration. But we still have to test it to find out. Another pro niya is yung Toyota's wide dealership network. So, madali lang makakuha ng pyesa at mas mura. Meron din siyang improved features like yung integrated side access bed steps. Meron siyang anti-slip rear bumper step at saka yung lift assist tailgate damper. So, yung loading ng cargo is less exhausting. Full size din yung kanyang spare at meron din siyang TPMS. So, mas madali yung flat tire management. At ang isa pang pro niya is yung kanyang reliability at saka yung resale value. Known ang Toyota na matibay at talagang tumatagal. And lastly, medyo modernized na yung design ng kanyang cabin compared dun sa previous generation. Now, ano naman yung mga cons or negatives niya? Una, steep yung kanyang ride when empty. So, kahit na meron chassis and damping upgrades, yung rigid rear axle lip spring setup means the suspension remains bouncy. Kaya matagtag siya, which is typical sa mga Toyota pickups. Another con niya is yung kanyang heavy steering kasi hindi pa siya naka-EPS. So, hindi siya naka-leather seat,
at hydraulic power steering pa siya. So, yan ang mga cons niya. Now, let's summarize. Is this a good buy or not? Sa tingin ko, depende yan sa kind of buyer. Kung ang priority ng buyer is long-term reliability, pure performance, and resale value, then this Hilux Trabo G variant is a good buy. Pero if you're seeking a luxury cabin with the latest technologies, then it will not appeal to you. Sa tingin ko, itong G variant ang sweet spot ng Toyota Hilux Trabo. Kasi meron siyang the same pulling power as the top spec Conquest or V variant. You have utility over luxury. You no longer have to pay 2 million plus just to get yung Toyota's top tier 2.8 liter engine. And of course, good resale value and low maintenance siya. It will hold its value better than almost any rival. At tungkol naman sa design language nitong new Toyota Hilux Trabo, it's highly subjective. Hati ang mga tao dito. Merong mas gusto yung conservative curves ng older generation. Yung iba naman, mas gusto itong aggressive, futuristic American truck stance. So either you love it or you will hate it. So if you love the look ng mga malalaking American trucks, like nung Tacoma, you will be inclined to buy this. Kasi meron siyang high hood line, boxy proportions, and square off wheel arches. Pero very polarizing yung front fascia design niya. Parang overstyled siya for buyers who prefer yung clean, understated, and classic utility truck look. Yung iba naman nagsasabi na yung futuristic na front and rear ends niya does not completely match yung side profile. So, depende na lang talaga yan sa preference ng buyers. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng insights about this G variant ng Toyota Hilux Trabo. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!